Hi Gemini, this is Jav. Welcome ba sa ating channel. By the way, Gemini, this is your weekly Gabay Tarot reading from October 13 to 19, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, ito ay general reading. Kunin nyo lang po kung ano ang naka-resonate sa'yo. This is for you, Gemini. Para po ito sa iyo, Gemini, for this week, October 13 to 19, 2025. Angel number para kay Gemini for this week, October 13 to 19, 2025. Angel number 777. Sabi po dito, alignment. Your progress is recognized and alignment is here. It is within your reach. The whisper is reminding you to stay the course and feel source working through you. Your gifts are being recognized. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I blossom and bloom as I use my gifts. All things simply align as I feel the feeling of the divine. So that is angel number 777. Okay, angel number 777. Yan. So this, it signifies good luck, spiritual awakening, divine protection, and increased intuition. So malakas ang iyong intuition. Oo. What to do when you see angel number 777? Trust your intuition. Nakinig kayo sa inyong inner voice and trust your instincts as the answers you seek are often within you. So, kung naghahanap kayo ng sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema, nasa iyo na po. Kasi nga, kailangan mo lang makinig sa inyong intuition. Malakas sa inyong intuition. Trust and listen to your intuition. Next, embrace a new path. So, this is considered as a new beginning. Be open sa new opportunities and direction in your life. Kasi new chapter ito eh. A new beginning. So, embrace the new beginning. This is a new path. Okay? Next, stay positive. Maintain a positive mindset. And magtiwala po. Trust that everything is falling into place at divine timing. Okay? You're divinely guided. Maintain nyo po yung positive mindset nyo. Next is connect with your spiritual side. Take time to calm your mind and be receptive to new spiritual insights and changes. So that is angel number 777. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Ay, wow! Gemini. Okay, 4 pa lang nakuha ko. So, kunin ko na ha. Okay, may importanteng desisyon. Sa week na ito, may importanteng desisyon. At may importanteng ganap sa passion mo. Iwas po daw kayo sa toxicity. Kumbaga, kung may toxic dyan, wag na lang mag-response kung pwede po. Kung pwede lang, umiwas na lang po. Mag-focus kayo sa makontrol nyo.
Okay, Gemini? Love is blooming. Oo, love is blooming. You love yourself more. Nagkaroon ka ng time for yourself. Romance, attraction, affection. Nakikita ko nga dito, nagpaganda, nagpapogi kayo. Yan. Pero then, bumili kayo ng mga gamit na nagbigay ng pamper sa'yo. Oo, may bago kayong gamit. Yan. And ang ganda, sobrang ganda kasi sinabi dito na makaka-receive ka ng malaking pera. Oo. Okay? Makaka-receive ka ng malaking pera, cash flow, maraming transaction. Transaction na makapagbigay sa'yo ng malaking pera. Opportunity na makapagbigay sa'yo ng malaking pera. At sinabi din dito na may dumating na opportunity. Hindi lang to isa, marami. And sinabi din dito na positive opportunities to. Diba? Ang ganda, Gemini. So, ang sabi dito, prepare yourself kasi marami kayong ginagawa dito. Marami din iniisip kasi marami kayong ideas po. At yun po, malaking pera na parating sa inyo and cash flow, transaction, prosperity is yours. Diba? So, good luck and good karma. Things going your way, may positive opportunities na sinabi kanina. Good luck and good karma ha. Recognition. May recognition din dito. And success. Kitang-kita ko yung happiness mo dito. Okay, so if I were you, mag-focus kayo sa positivity dito Umiwas na lang kayo sa toxicity. Kasi mukhang nakikita ko dito na na-provoke kayo, kaya nag-response kayo, it might be napuno kayo. So iwas na lang po kayo sa toxicity. Mag-focus kayo sa binigyan na blessings dito, malaking blessings po. Ang ganda-ganda. Gemini, claim nyo po. Energy po ni Gemini ngayong October 13 to 19, 2025. This is your energy, Gemini. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong monthly Gabay Tarot reading, first half of the month of October, daily Gabay Tarot reading nyo, at dito sa inyong weekly Gabay Tarot reading, at may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So, ano yung energy ni Gemini? Ito yung sinabi ko kanina dito, na umiwas na lang kayo sa toxicity na lumabas dito. Kasi may mapanlin lang, may argument, so umiwas na lang sana, kung pwede po. Tapos, pwedeng nagtitiis ka, nagtiyaga. Wag nyo po dong ibunyang lahat ng plano nyo. Okay? Kasi may tao dito na hindi totoo sa'yo. Mahilig magmanipula, sinungaling. Malalaman mo yan. Oo, kasi may sinabi kanina na malakas ang yung intuition. Tapos, paalala pa rin to na huwag kayong mag-isip yung magbibigay yung masasaktan lang kayo. Huwag kayong mag-isip ng mga bagay na hindi nangyari na masasaktan lang kayo. Oo, kaya nga sinabi kanina na mag-focus kayo sa blessings na receive nyo. Mag-focus kayo sa makontrol nyo. Huwag kayo mag-focus sa hindi nyo makontrol. Okay? Pwede din bumuo kayo ng diskarte upang makuha ang gusto mo. Pinupush talaga ka ng card dito umiwas na lang po sa toxicity or toxic place. Pero kung may nagsinungaling, kung may lihim, malalaman mo yan. Sinabi kasi dito kanina na malakas ang iyong intuition. Pwede din na walang ganyan, kundi nagpaplano kayo. Kasi nga may sinabi kanina na bumuo ng diskarte upang makuha ang gusto mo. Kasi may nakita kong plano dito. May importanteng desisyon po, naging honest kayo sa inyong sarili. Magaling kayong gumawa ng desisyon. Kasi nga,
Gemini kayo, air sign kayo. Magaling kayong gumawa ng desisyon. Kasi nga, matalino kayo. This is your strength, yung paggawa ng desisyon. Magaling kayong gumawa ng desisyon eh. Lumabas din po siya dito ha. Tandaan nyo yung sinabi ko na gumagawa kayo ng importanteng desisyon. So, dalawang card na mismo nagsabi dito sa inyong angel number 777 na makinig kayo sa inyong intuition. Kasi na gumagawa kayo ng desisyon eh. Si intuition, siya yung magagabay sa'yo patungo sa right path, patungo sa success. At siya yung magsasabi kung ano yun nga, yung susunod na hakbang. Actually, ang lakas ng energy ng single parent dito, it may be malaki ang kanyang influence sa'yo ngayon, ngayong week na ito, or kayo po ito. So, mag-focus kayo sa logical at katwiran kaysa sa umasa sa emotion. Tapos, kung kailangan mo nang mag-gather na information, makatulong po yung mga trustworthy na kasamahan mo dyan, na tao na alam niya yung may experience na sa buhay. Kasi makatulong din sila sa iyo, lalo na sa pag-gather mo ng factual information, lalo na sa career and money nyo. Mga tulong din sila. Basta gumawa kayo ng diskarte. Dalawang card kasi nagsabi dito. Gumawa ng diskarte. Para makuha ang gusto mo. Dalawang card na po sa nagsabi niyan ha. Career and money ni Gemini for this week, October 13 to 19, 2025. Andito po si Angel of Prophecy. May malaking pera dito, na parating. Lumabas din siya dito, ha. Nag-clarify po siya dito sa tarot cards nyo. So, claim nyo po, Gemini. At nagpa siya kayong mag-move forward. Kasi you're embarking on a healing journey. Pwedeng may babaguhin kayo sa mga ginagawa mo dyan para mas maging madali, mas magaan. Pwede din literal na mag-resign kayo para subukan yung ibang career opportunities. Magkakaroon po ng financial stability. Pwede din yung lilipatan mo makapagbigay sa iyo ng malaking pera niyan. Basta po, naghahanap kayo ng solusyon dito. And be patient kasi may pagbabago po. Umiiwas kayo. Diba sabi dito, umiwas kayo sa toxicity. At lumabas din po siya dito. So, dito, sa career and money mo, umiiwas ka sa toxicity. Pwede ngang gusto mo magbakasyon. Gusto mo magkaroon ng bakasyon or gumagawa ka ng action kasi gusto mo magkaroon ng healing. Yes, basta may biyahe, bakasyon, importanteng lakad na kailangan mong bumiyahe, paglilipat ng gamit, paglilipat ng work, basta may paglilipat dito. Or di kaya bibigyan mo ng changes dyan. Like yung sinabi ko kanina na may gagawin kayong changes sa proseso para mas maging magaan, mas maging madali. So, claim nyo po ito. Ang ganda. Healing, financial stability, malaking pera, pagbabago. Okay, kung nag-aantay ka ng job opportunity or kontrata, kailangan nyo po maghintay. Sikapin yung hindi kayo ma-frustrate nang dahil kasi may process kailangan mo maghintay. Alam mo to na kailangan maghintay kasi part siya sa process. Okay, so habaan ang pasensya. Willing ka naman magbigay ng pasensya, nakikita ko naman dito. Huwag magdesisyon agad na mag-invest o maggasta sa isang bagay. Kailangan nyo magkaroon ng time for reflection, pag-isipan ito ng mabuti. Nag-iisip ka dito ng mabuti. Pero don't hesitate too long ha, baka mag-cause yan ng delay. So tandaan nyo yan. Okay? So, to attract more blessings, let us say the power of affirmation, let us say, kasi nandito sa Angel of Prophecy.
Let us say I am waiting for a reason and I make the most of the time I am given to gain new insight. Again, I am waiting for a reason and I make the most of the time I am given to gain new insights. Kung sa Tagalog pa, kasi may nag-request ha. Oo. Naghihintay ako ng isang dahilan at sinusulit ko ang oras na ibinigay sa akin upang makakuha ng bagong pananaw. Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance si Gemini ngayong October 13 to 19, 2025. Andito po si Angel of Enlightenment. Okay, nakikita ko dito, sa mga single, may parating na love sa inyo. Oo, romance, love. Kaya lang, na-stuck kayo sa nakaraan. Oo. Kumbaga, ang ilan sa inyo, ayaw nyo pa ng commitment. Pwede, pero gusto mo yung nanligaw or nililigawan mo, gusto. Pero aminado ka dito na hindi ka pa naka-move on. Kumbaga, naging guarded ka. Oo. Na, yung ano ka laban bawi. Sige, go ako. Ay, hindi na lang. Oo. Pwedeng, kasi ang sabi ng card dito, kailangan ng forgiveness. Ano to tatlo tong nakikita ko. Pwede mo siyang patawarin to your mind and heart para magkaroon ka ng peace of mind. Gagawin mo to para sa inner peace na hindi kailangan nang kausapin. Kung kaya mo na, then kausapin mo yung nakaraan mo. Mag-put ng closure kung kaya mo. Pwede mo naman siya patawarin through your mind and heart. Pwede mo naman siya patawarin through text, email ba? Oo, or tawagan na lang. Depende na yan sa iyo. At forgive yourself. Miss Job, na-forgive ko na siya. Meron pa yan forgive yourself, forgive the situation. Kasi, posible din, napatawad mo na yung nakaraan mo, pero hindi mo pa napatawad yung sarili mo. Sinisisi mo pa yung sarili mo, di ba? So, forgiveness po ay kailangan nito. Tandaan niyo po iyan. Makatulong po yung forgiveness sa iyo. Pero din sa buhay pag-asawa, sa mga relasyon, regarding sa nakaraan, na hindi kayo naka-move forward, you have to forgive yourself, the situation, and your partner. Pwede din sa kaibigan to, malapit na tao sa iyo, pwede yung pamilya. Kasi kung may willingness na mag-move on from the past, bubukas yung new doors May pagbabago, may mga opportunities na para sa iyo, para sa iyong kaunlaran. Okay? Oh, may biglaang pagbabago dito. May sekreto na parating which may be shocking. Pero huwag kayong mag-alala sa pagbabago na ito kasi makasuporta to sa inyong growth and expansion. Kahit ano man yan, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa, makasuporta to sa inyong growth and expansion. Ang ilan nga sa inyo dito, parang nagkaroon ng anxiety sa lindol. So, seek help. Tulungan niyo po yung sarili niyo. Kung kailangan ng kausap, then do it. And the best way to do is to pray. Isuko mo lahat kay God, isumbong mo lahat kay God. Kasi kahit hindi ka maging honest sa kay God, malalaman niya yan na may anxiety. So, seek help or isuko mo lahat yung worries kay God. And ask divine assistance. Okay? So, yung may pagbabago na magbibigay ng kaunlaran sa iyo. Ilan nga sa inyo dito, may bagong kasamahan, bagong kaibigan.
So, to attract more blessings, let us say the power affirmation. Oh, may outing pala dito, or date. Pinag-usapan nyo. So, to attract more blessings, let us say the power affirmation kasi dito sa Angel of Enlightenment. Let us say, I surrender to circumstances and trust that I can rebuild. Again, I surrender to circumstances and trust that I can rebuild. Kung sa Tagalog pa, kasi may nag-request, sumusuko ako sa mga pangyayari at nagtitiwala na kaya kong itayo muli. Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Maraming salamat.